Nung nireport nga po pala namin ito sa kaitaas-taasan po ng GMA, ay nakamiting po namin ang mga may-ari ng GMA. Bakit ko daw ito sinusumbong? Dapat mag-move on na ako dahil yan daw ay kalakaran lang sa industriya. So umakyat na doon sa pinakamataas yung issue nga ng pang-aabuso na sinapit ni Gerald. Pero mga kachika, mukhang ibinasura lang eh. Magandang araw mga kachika. Nigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Sa ikalawang pagkakataon ay nagsalita ulit si Gerald Santos tungkol sa di umano'y pangmumolestiyang ginawa sa kanya ng isang tao mula sa isang malaking TV network. And this time mga kachika, pinangalanan niya na itong TV network na tinutukoy niya mga kachika. At nagpakita rin siya ng ebidensya para patunayan na talagang meron silang inihaing reklamo dito nga sa panggagahasang sinapit niya. Ngayon mga kachika, dito nga sa statement niya, ibinulgar niya na talagang talamak ang kahalayan sa GMA Network. Yung word nga na ginamit niya mga kachika, kalakaran na daw kasi ito sa industriya. Kaya dapat daw natanggapin na lang ni Gerald Santos yung kamanyakan na ginawa sa kanya nitong taong ito. Kaya nga habang pinapakinggan ko, napapailing na lang ako kasi nga nung isinumbong niya sa kinauukulan, sinumbong niya sa management, sa nakatataas. Mga kachika, alam nyo bang advice sa kanya? Mag-move on na lang. Tapos siya pa yung binaliktad, siya pa yung siniraan. Tinanggalan na nga ng mga show, hinarang pa lahat ng mga project na paparating sa kanya. Panoorin nyo ito mga kachika. Yung kapag ka nag-report ka ng mga ganitong klaseng case, lumala na po ng lumala yung panggigipit po sa akin sa network. Nung ako po ay continuous na nagre-refuse dito sa taong ito ng kanya pong mga advances sa akin, ay palala po ng palala yung aking nagiging sitwasyon sa network na ako po ay napapag-initan at yung aking pong mga supposed to be na mga projects ay nahaharangan po, especially yung mga sa mga theme songs ng teleserye dahil ultimately ako po ay singer. At nung finally na ako po ay nakapagsalita na I was ridiculed, I was labeled as homophobic. Actually looking back, sobrang ginaslight po nila ako nung time na yon, na binaliktad po nila ako na ako yung parang nandidiri raw ako sa mga bading. Bakit ko daw to sinusumbong? Dapat mag-move on na ako dahil yan daw ay kalakaran lang sa industriya. Nung dinulog po namin ito sa itaas, sa pinakamataas na management ng GMA, according to them, they will conduct an investigation about the issue. And while still investigating, maybe for just 2 to 3 months, ako po ay nirelease ng GMA at wala pong ibinigay po sa aming concrete resolution or clear resolution about the case na amin pong final sa kanila. And even after 1 year, meron po kaming sinend na letter sa kanila. And na-receive po nila yung aming letter na nag-ask kami na ano pong nangyari dun sa case na aming final dito sa taong ito. Wala pong ganun na pinarating po sa amin. And after 1 year po yun, nung final namin, so wala rin po silang naging sagot sa amin. Hindi na po nila pinansin yung aming letter. See? Nasaan yung fairness ng GMA dyan? Nasaan yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan? Nung yung malapit na tao sa executive, isinumbong, inireklamo, dinedma na lang. Kaya pala ang daming artista yung gumawa dati ng ingay tungkol nga dyan sa pang-aabuso sa loob ng GMA, tapos pinapatay yung karir nila. Di ba example lang nga dyan mga kachika, si Kirby De Jesus dati nung Starstruck. Si Mike Tan, indirectly niyang inamin na nakaranas din siya ng pang-aabuso. At yung naging bulong-bulungan nga recently mga kachika, no, na si Marky Shelo din daw umano ay nakaranas ng sexual harassment. Panigurado din marami pang iba na hindi na lang nagawang makapagsalita. Kasi yung mga artistang yan may mga pangarap yan eh. Tapos gagahasain lang nila sa loob. Tapos cha-chancing nila sa loob. Diba mumulestyahin nila? Diba nakakadiri yan? Tara, tuloy natin yung sinasabi ni Gerald.
Pagka binangga mo si ganitong executive, yung mga tao niya, galit na rin sa'yo. Ganun po yung nangyari po sa akin. Ako po talaga ay na-pin down, na pag-initan po ako dun sa loob. Nung nireport nga po pala namin ito sa kaitaas-taasan po ng GMA, ay nakamiting po namin ang mga may-ari ng GMA at that time. So, nagtaka po kami dahil after po nun, dahil na-file na nga namin to, yung aming reklamo, and syempre may mga nabanggit po kami mga tao na iba pang somehow involved sa kaso ko, ay iba na po yung atmosphere sa akin ng mga staff and ng mga tao dito sa GMA, especially sa entertainment department. And sabi ko nga po, parang ako po ay banned. So ayan mga kachika, mabigat-bigat na statement yan. Nung sinabi niya na nakamiting niya mismo ang mga may-ari ng GMA7. So umakyat na doon sa pinakamataas yung issue nga ng pang-aabuso na sinapit ni Gerald. Pero mga kachika, mukhang ibinasura lang eh. Tignan nyo naman yung sitwasyon ni Gerald Santos ngayon. Para siyang in-isolate sa mundo ng mainstream entertainment mga kachika. Technically pinatay na yung karir niya. Tapos yung ginawa niya mga kachika, siya naman yung nasa tama eh. Sinumbong niya yung taong nang abuso ng manyak sa kanya. Ang masama nga lang, etong taong ito ay may mataas na posisyon, may kapangyarihan eh. And worse malakas yung kapit sa taas. Kaya mga kachika, kahit anong reklamo nga yung gawin ni Gerald Santos at nung pamilya niya, diretso lang daw sa basurahan. Na hanggang ngayon, sabi ko nga po sa previous video ko, hanggang ngayon po, galit na galit po sa akin na talagang gumaganti pa din. Kahit na after 14 years ay hindi pa rin ako mapatawad. Every time we will attempt to guest sa any shows sa GMA, ito pong taong ito, tuwing maririnig daw ang aking pangalan, talagang tinataas pa ang kamay at sinasabing hindi pwede, bawal ako. After kong matanggal sa SOP sa Party Pilipinas, ako po ay napapunta sa Walang Tulugan kay Kuya Germs. At masasabi ko po na isa si Kuya Germs sa mga nakipaglaban po sa akin. Siya lamang po yung nag-go against the flow kahit na ang dami pong galit na galit sa akin noon sa network. May nakarating pa po sa akin na nung mabalitaan nila na ako ay nasa Walang Tulugan, may mga tumatawag daw kila Kuya Germs at kila Kuya John Knight na bakit ako nandito? Bakit ako nandun sa Walang Tulugan? Dapat hindi daw ako pinag-guest doon. And ito po ang malala. Kahit po sila, yung mga tao po na sumuporta po sa akin doon, nagpakita ng support nung time na yon, pati po sila ay napag-initan. So ganito po kalala, ano? Grabe mga kachika. Sipin nyo pati yung mga taong sumusuporta kay Gerald Santos pinag-iinitan na din. Nadamay pa, ultimo si Kuya Germs. Grabe mga kachika. Ganun na ba katalamak ngayon yung politiko sa GMA7? Ganun na ba yung palakasan ng kapit sa taas? Tropa-tropa, kaibig-kaibigan, kamakamag-anak? So kapag meron palang isang taong may mataas na katungkulan doon, may mataas na posisyon, may kapit sa mga nasa taas, invincible na sila. May immunity na sila. Kapag binangga mo sila, babanggain mo ang buong GMA network. Tipin nyo mga kachika, isang tao lang to na nangharas. Nagawa niyang sirain yung buhay at entire career ni Gerald Santos. Paano pa kaya yung iba pa niyang mga nabiktima? Paano pa kaya yung ibang mga taong may mga binibiktima rin na iba't ibang mga artista? Yun yung sa totoo lang hindi nagsisink in sa utak ko, hindi pumapasok sa utak ko kung paano ba nangyari yung ganito kaduming kalakaran sa isang malaking TV network. Kasi from the word itself nga na kalakaran, ibig sabihin normal na sa kanila yan. Ibig sabihin tinanggap na nila yan sa mundo nila. So yung mga ganyang bagay pala mga kachika, kapag ka namanyak ka, naharas ka or naabuso ka, ginahasa ka, dapat pala mag-move on ka na lang at huwag mo nang isumbong yung taong gumawa niyan sa'yo. At ang masakit, mukhang wala silang pinipili kasi ginawa nila yung pangmamanyak na yan, pangmumolestya na yan kay Gerald Santos noong siya ay 15 taon gulang pa lamang. So mga kachika, paano pag medyong pang mas mga batang minumolestya dyan na hindi natin alam?
Paano pag merong mga 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos ng mga bata na nahaharas na hindi naman sila nakakapagsumbong? Paano kung anak natin yun? Paano kung parte yun ng pamilya natin? Paano kung mahal natin yun sa buhay? Hindi natin alam, ginaganon pala sa GMA7 tapos hindi man lang nakakapagsumbong yung kamag-anak natin na minumulestya. Di ba ang sakit nun para sa atin mga kachika? Yung actual po na harassment na ginawa po sa akin happened on December 26, 2005. Ako po ay 15 years old lamang nung panahon na yon. At wala po talaga akong lakas ng loob. Wala po akong gulugod. I cannot defend myself through words dahil ako po talaga ay helpless at baguhan at napakabata po. Hindi ko po ma-imagine na kung ako po ay magkakaanak, yung 15 years old kong anak, pagdadaanan po yung aking napagdaanan. So ang aking pong huling masasabi, ang nangyari po sa akin ay imbis na ako po ay maprotektahan at alagaan dahil ako po ay homegrown talent ng GMA, dahil ako po ay nagsalita, napag-initan pa po ako. Ikaw na ang naging biktima, ikaw na ang ginawa ng hindi maganda, ikaw pa ang lumabas na masama. O ayan nga mga kachika, yung revelasyon ni Gerald Santos sa kalakaran sa loob daw ng GMA7. Maski ako sa umpisa hindi ko naiisip na ganyan pala kalala. Kung sinabi niya to, pinatunayan niya, kinumpirma niya, na totoo nga, mga kachika, nakakatakot yan. Nakakatakot yan para sa mga future na artist natin na gustong sumikat, may mga pangarap sa buhay. Ngayon papasok sila sa loob ng GMA7, haharapin nila yan. Ngayon kung tayong mga magulang, meron tayong mga anak, tapos alam natin na may nangyayaring ganyan sa loob ng GMA, mga kachika, kampante ka ba na ipasok yung anak mo dyan? Kampante ka ba na dyan magtrabaho yung anak mo na anytime pwedeng manyakin, anytime pwedeng hawak-hawakan ng kung sino-sino, tapos kapag nagsumbong siya, dededmahin, tapos masisira pa yung karir at buhay niya? I don't think so. At sa kasalukuyan nga mga kachika, no, ilang araw na din simula nung nagbigay ng kanyang unang statement si Gerald Santos at ngayon nga meron na ring pangalawa, pero pansin na pansin natin na dinidedma lang yan ng GMA7. Wala silang binabato na any statement, any explanation diyan sa mga akusasyon sa kanya ni Gerald. So technically mga kachika, parang pinapatay na naman nila sa mainstream media itong usaping ito. At yan yung nakakatakot kasi kapag hindi pinakinggan, hindi nagawa ng aksyon itong mga sumbong na ginagawa ni Gerald sa kanyang YouTube account, mga kachika, ibig sabihin lang yan hindi mareresolba, hindi mabibigyan ng resolusyon itong kababuyang kalakaran na nangyayari ngayon sa loob ng GMA7. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out. Chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.